Eksaktong 7:00 ng gabi nang dumating si Noah sa kanilang bahay. Kusot ang kanyang polo, litaw ang pagod sa kanyang muka at tila hindi pa rin natatapos sa kanyang isipan ang mga problema mula sa opisina. Pagkasara niya ng pinto, narinig niyang marahang yabag na papalapit kasabay ang halimuyak ng pabangong masyadong matamis para sa panlasa niya. Noah, mahinang bati ni Amari, nakatayo malapit sa kanya habang may mapanuksong ngiti sa mga labi. Suot niya isang manipis at sinadyang see-through na bestida. Maninong ni pinapakitang bawat kurbada ng kanyang katawan. Kakauwi mo lang? Ang tagal mong nawala. Kanina pa kita hinihintay. Napabuntong hininga lamang si Noah at tumalikod ng tingin. Pagod ako, Amari. Huwag mo na akong simulan. Lalo pang lumapit si Amari. Inilapat ang palad sa dibdib ni Noah. Marahang hinaplos-haplos ito. Pagod ka? Palaging pagod. Aniyang may halong tampo. Ngunit sinusubukang panatilihan ng ngiti. Ayaw mo ba na kahit konting aliw mula sa akin? Umiling si Noah at bahagyang iniwas ang katawan upang hindi siya mahawakan. Hindi ko kailangan yan ngayon. Gusto ko lang magpahinga. Napasinghap si Amari. Unti-unting sumilip sa mukha niyang pagkainis. Hindi niya na napigilan na matagal ng kinikimkim. Noah, hanggang kailan mo ba ako babaliwalain? Hindi ba ako sapat para sa'yo? O hanggang ngayon nakakulong ka pa rin sa anino ni Rosario? Pagkarinig sa pangalang yon, biglang nanigas si Noah. Napalingon siya pabalik kay Amari. Mariing nakatitig sa isang tinging matalim at nanunuot. Huwag na huwag mong babanggitin ang pangalan na yon, Amari. Wala kang karapatan na gawin yon. Malamig ngunit mariing sambit niya, napatawa si Amari. Mapait ang bawat salitang sinusubo habang pilit pinipigil ang kirot na bumabalot sa dibdib. Walang karapatan? Binayaran mo ko, Noah. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Pero kung ni minsan, hindi mo malang ako magawang lapitan, paano ko magagampanan ng papel ko? Nakalimutan mo na ba na gusto ng ina mo na magkaanak ka? Napakuyom ng kamao si Noah. Pinipilit pigilan ng galit na nag-umpisang kumulo. Amari, huwag kang masta na para kang asawa. Alam mong papel mo dito. Bayad ka para magpanggap, hindi para pakialaman ang personal kong buhay. Tinitigan siya ni Amari, baka sa mukhang sakit na pilit tinatago. Panggap? Pero ni minsan hindi mo malang ako binigyan ng pagkakataon na magpanggap ng buo. Hindi mo malang ako hinawakan, Noah. Paano ako mabubuntis gaya ng gusto ng ina mo kung ganyan ka? Muling napabuntong hininga si Noah. Inilayo ang tingin. Huwag mong asahan na akong tutupad sa mga ambisyon ng nanay ko. Alam mo kung bakit ka nandito, Amari? Para lang ilihis ang atensyon nila, hindi para maging bahagi ng tunay kong buhay. Humiling si Amari, sawang-sawa na sa gulong kinasasangkutan niya. Sa madaling salita, isa lang pala akong tau-tauhan na itinayo mo para sa kasiyahan ng ina mo. Hindi mo talaga kayang mahalin ng ibang tao, no? Lahat ng atensyon mo, nasa isang babae at wala na. Muling hinarap ni Noah si Amari. Walang emosyon sa kanyang muka. Naipaliwanag ko ng papel mo sa buhay ko. Kung hindi ka na komportable, malaya kang umalis. Hindi kita pinipilit na manatili dito. Tumigil si Amari. Hindi ka agad makapagsalita sa tindi ng katigasan ng loob ni Noah. Dahan-dahang namuo ang luha sa kanyang mga mata. Pero pinilit niyang huwag itong ibagsak. Hindi mo talaga ako ginusto. Si Rosario lang. Siya lang palagi. Kaya nga binayaran mo pa ako para maniwala siyang naka-move on ka na. Pumikit si Noah. Ramdam ang unti-unting pag-usbong ng guilt sa kanyang dibdib. Si Rosario ay bahagi ng nakaraan na hindi ko na kayang ayusin. Gusto ko lang na maging ligtas siya kahit hindi na siya bahagi ng buhay ko. Huminga ng malalim si Amari. Bahagyang lumambot ang boses ngunit puno pa rin ng pait. At akala mo, wala akong nararamdaman, Noah? Akala mo, kaya kong gampanan ng papel na to nang walang nadarama kahit na konti? Tinitigan ni Noah si Amari. Sinusubukang unawain ng damdaming matagal niya nang binaliwala. Pero nanatili siyang malamig. Hindi ko hinihinging mahalin mo ko, Amari. Ang hinihingi ko lang, tuparin mo ang kasunduan natin nang walang emosyon. Kasunduan? Halos sumigaw si Amari. Puno ng galit at pagkadismaya ang kanyang mga mata. Hindi lang ito basta kasunduan para sa isang babaeng umaasang pahalagahan mo man lang. Tao ako, Noah. Hindi laruan na basta mo lang gagalawin ayon sa gusto mo. Muling tumalikod si Noah, pilit pinipigilan ng konsensyang lumalalim sa dibdib.
Kaya huwag ka na ring umasa ng higit pa, Amari. Kailanman, hindi ko na maibibigay ang damdaming minsang para kay Rosario. Mapait ang tawa ni Amari habang pinupunasan ng luhang ayaw nang magpigil. Oo nga pala, isa lang akong pamalit. Binayaran para gumanap ng papel ng babaeng iniwan ka. Ni minsan, hindi mo malang ako binigyan ng pagkakataon na patunayan kung kaya ko maging higit pa doon. Walang nasabi si Noah. Tumahimik siya at lalo pang dumilim ang paligid sa loob ng silid. Sa kaloob-looban niya, alam niyang may katuwiran si Amari, pero mas pinili niya na wag malunod muli sa isang relasyon na ayaw niya nang pasukin. Lahat ng ito ay proteksyon. Proteksyong sa kalaunan ay siya ring sumira sa kanila. Pumihit si Amari. Dahan-dahang tumalikod habang pinupunasan ang mga luhang tuluyan ng bumagsak. Magtitiis ako, Noah. Hindi dahil mahal kita, kundi dahil wala na akong ibang pagpipilian. Pero wag mong kalimutan, hindi ko pinili ang buhay na to. Mabigat ang bawat hakbang niya habang nilalakad ang pasilyo. Papalayo kay Noah, naiwan ng lalaki sa tahimik at lumalalim na kalungkutan, tinitigan ng pinto habang dahan-dahang bumabalot ang panghinayang sa kanyang puso. Umupo siya sa silya, nakatingin sa kisame, walang imik. Ang gabing yun, muli siyang naging bihag ng sariling mga pagkakamali. Mga pa siyang kailanman, tila hindi naging tama. Lahat ng ginawa niya para protektahan si Rosario, siya ring naging dahilan ng pagguho ng sarili niyang kapayapaan. At ang mga taong nadamay sa kanyang plano, alam niyang sa huli, wala na siyang magagawa upang ayusin ang lahat. Patuloy siyang kinakanlong ng anino ng nakaraan at ang pag-ibig niya kay Rosario ay tila lalong lumalayo sa abot ng kanyang mga kamay. Gusto ko lang sanang bumalik kay Rosario pero mukhang hindi na mangyayari yun, bulong ni Noah. Halos hindi na marinig sa sarili niyang tinig. Sa kabilang banda, nakaupo si Rosario sa harap ng bintanang tanaw ang hardin. Tahimik ang paligid, tanging ang ihip ng hangin lamang ang naririnig sa labas. Kasunod na mga yapak, lumitaw si Carlo. May dalang palumpo ng puting rosa sa isang malit na kahon na may balot ng pelos na kulay asul. Miss Rosario, mahina niyang tawag habang papalapit sa dalaga. Lumingon si Rosario at bahagyang ngumiti na makita ang mga puting rosa sa kamay ni Carlo. Alam mo talagang paborito kong bulaklak, Carl. Tinitigan niya si Carlo. Saka humugot ng malalim na hininga bago lumuhod sa harap niya. At alam ko din ang babaeng palaging nasa isip ko. Aniya habang binubuksan ng kahon. Isang kumikislap na singsing na may diamanteng laman na nagniningning sa ilalim ng liwanag. Napasinghap si Rosario at nalalaki ang kanyang mga mata. Carlo, anong ginagawa mo? Rosario, matagal ko nang gustong sabihin to. Mahal kita, wika ni Carlo. Malumanay, ngunit puno ng katapatan ng tinig. Gusto kitang makasama habang buhay. Napabuntong hininga si Rosario, ramdam ang init at pagkailang na sabay na sumiklab sa dibdib niya. Carlo, hindi ko alam ang sasabihin ko. Sabihin mong oo, pagmamakaawa ni Carlo. Taus-pusong tingin, alam kong marami ka ng pinagdaanan at ramdam ko pa rin ang sugat ng nakaraan. Pero gusto kong bigyan ka ng bagong simula. Kasama ako. Sa piling ko, hindi mo na kailangang isipin pang nakaraan. Napayuko si Rosario, marahang hinaplos ang singsing sa loob ng kahon. Ngunit wala siyang naramdamang pagtutulak para tanggapin ito. Carlo, mabuting tao ka. Lagi kang nasa tabi ko kapag kailangan kita. Pinapahalagahan ko yon. Pero, nabitin si Rosario at kitang-kita ni Carlo ang pag-alinlangan sa kanyang muka. Pero ano, Rosario, dahil ba may nararamdaman ka pa rin para kay Noah? Tumigil si Rosario, saglit siyang natigilan sa pagbanggit ng pangalan. May bahagyang emosyong sumilay sa kanyang mga mata, ngunit kagad niya yung kinontrol at dahan-dahang umiling. Hindi, Carlo, hindi tungkol kay Noah to. Ano, Rosario? Hindi ba sapat ang pagmamahal ko para sa'yo? Tanong ni Carlo, halos basag ang tinig. May sakit sa boses niya hindi niya na kayang ikubli. Marahang umiti si Rosario. Nilapat ang kamay sa balikat ni Carlo bilang pag-unawa. Hindi ito tungkol sa'yo o kahit na kanino, Carl. Ako lang to. Hindi pa ako handa. Ang sugat ay hindi na dahil kay Noah pero ang pilat nandyan pa rin. Kailangan ko pa ng oras para tuluyang maghilom. Napayuko si Carlo. Mariing pinipigil ang emosyon. Gusto ko lang namang makita kang masaya, Rosario. At gusto kong akong maging dahilan ng kasiyahang yon. Nauunawaan ko, Carl. Alam kong totoong nararamdaman mo at palagi kang nariyan para sa akin. Malumani na sabi ni Rosario. Pero kailangan ko ring maging tapat sa sarili kong damdamin. Ayokong pilitin ng isang bagay na hindi pa buo sa puso ko.
Tinitigan siya ni Carlo, isang tingin puno ng lungkot at pagkadismaya. So ibig mong sabihin, wala na talaga akong pag-asa. Napahinga ng malalim si Rosario bago sumagot. Carlo, ayokong bigyan ka ng pag-asang walang patutunguhan. Pinapahalagahan kong presensya mo, lahat ng support at malasakit mo. Pero baka hindi akong hinahanap ng babae. Kailangan mo ng taong kayang ibigay ang buong pagmamahal niya nang walang balakid ng nakaraan. Napalunok si Carlo, pilit tinatanggap ang katotohanan. Rosario, kaya kong maghintay. Kahit na gaano katagal, maghihintay ako. Umiling si Rosario, mariing tinig. Hindi, Carlo. Ayokong hintayin mo isang bagay na maaring hindi na mangyari. Gusto kong makita kang masaya rin, kasamang babaeng tunay na makakapagpabalik ng pagmamahal mo. Namumuo ang luha sa mga mata ni Carlo, pero dahan-dahan siyang tumango. Kung yan ang gusto mo, tatanggapin ko. Pero isang bagay ang tandaan mo, Rosario. Nandito pa rin ako. Kaibigan mo, anumang oras na kailangan mo ko. Mahinang pinisil ni Rosario ang kamay ni Carlo. Sabay na naramdaman ang ginhawa at guilt sa pag-amin ng kanyang tunay na saloobin. Salamat, Carl. Isa kang tunay na mabuting tao at sigurado kung darating ang araw na matatagpuan mo ang kaligayahang deserve mo. Napangiti si Carlo, bagamat may pait ang mga mata. Sana makita rin kita na masaya, Rosario. Dahil yun lang naman talagang gusto ko. Nanahimik silang dalawa. Pinuno ng katahimikan ng buong silid. May bigat na tila na alis sa dibdib ni Rosario. Kahit na alam niyang nasaktan niya si Carlo. Ngunit higit pa doon, alam niyang totoong kaligayahan na hindi mabubuo sa damdaming hindi buo. Sige, mahinang tugon ni Carlo. Tumayo habang sinara ang kahon ng sinsing. Iginagalang ko ang desisyon mo. Pero tandaan mo, palagi kang may matatakbuhan. Tumango si Rosario. Tunay ng ngiti ang sumilay sa kanyang labi kahit na may lungkot sa kanyang mga mata. Alam ko, Carl, at lubos ako nagpapasalamat. Isang huling sulyapang ibinigay ni Carlo bago siya tuluyang lumabas sa silid. Nang maisarang pinto na pasandal si Rosario sa upuan, damang-dama ang mga halo-halong emosyon sa kanyang puso. Alam niya na may kakahinatnan ang desisyong iyon, pero sa unang pagkakataon pakiramdam niya ay nagsimula na siyang harapin ang buhay nang walang anino ng nakaraan. Nung gabing yun, habang naglalakad palayo si Carlo mula sa mansyon, tuliro ang kanyang damdamin. Mahal niya si Rosario pero alam niya rin na hindi kailanman mapipilit ang pagmamahal. Baka balang araw, matagpuan din niyang sariling kaligayahan. Kahit sa ngayon, kailan napakalungkot ng landas na yon. Samantalang nakatingin si Rosario sa labas ng bintana. Tanaw ang maliwanag na bilog na buwan sa kalangitan. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, pinagnilayan niya ang lahat ng mga desisyong ginawa, ang mga sinakripisyo, upang manatiling buo ang kanyang puso. Marahil mahaba pang kanyang lalakbayin, pero alam niya ngayon pa lang na isagawa niya ng pinakaimportanteng hakbang, ang makipagkasundo sa sarili. Naupo si Rosario sa kanyang silid-daklatan, sa likod ng isang maayos na mesa na puno ng mga nakasalansan na files at isang bukas na laptop. Nakatayo sa harap niya si Carlo. Nakatitig ng seryoso. May kakaibang ningning sa mga mata ni Rosario. Isang matatag at hindi matitinag na determinasyon. Sigurado ka ba talaga na gusto mong ituloy ito? Tanong ni Carlo, bahagyang yumuko, waring sinusubukang unawain pang mas malalim ang laman ng isip ni Rosario. Tumango si Rosario ng buong diin. Hindi ako nagbibiro, Carl. Kailangan mapunta sa akin ng kumpanya ni William, kahit na ano pang kapalit. Sandaling natahimik si Carlo, nag-aalinlangan. Rosario, ibig sabihin nito, maglalaro tayo sa delikadong teritoryo. Isa sa pinakamalakas sa merkado ang kumpanya ni William. At alam mo kung sinong nasa likod noon. Isang matipid na sarkastikong ngiti ang sumilay sa labi ni Rosario. Sino pa ba kung hindi si Noah? At marahil ito ng tamang pagkakataon para singilin ko siya sa lahat ng ginawa niya sa akin. Ganti lang ba talaga to? Tanong ni Carlo. Sinusubukang basahin ng tunay na damdamin ng babae. Napabuntong hininga si Rosario, sabay tingin sa bintana. Hindi lang ito tungkol sa paghihiganti, Carl. Mas malalim pa dyan. Gusto kong patunayan sa kanya sa lahat na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa, na hindi ako kailanman kailangang yurakan o maliitin. Tumango si Carlo, tila sa kapalang lubos na naunawaan. Sige, kung yan ang gusto mo. Magsisimula ako maghanap ng impormasyon tungkol sa kumpanya ni William, ano man ang kahinatnan na maaari nating gamitin. Pero kailangang maging handa ka. Malaki ang isusugal natin dito. Hindi to basta-bastang transaksyon sa negosyo.
Kahinaan? Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Rosario. May halong kuryosidad ang tingin kay Carlo. Malawak ang impluwensya ng kumpanya ni William. Kapag nalaman ni Noah ang plano natin, gagawin niyang lahat para pigilan ka. At alam mong hindi siya sumusuko ng basta-basta. Paliwanag ni Carlo. Ngumiti lang si Rosario. Bahagya, ngunit may halong tapang. Handa ako. Si Noah ay bahagi na lang ng isang nakalibing na nakaraan. Kung gusto niyang makipaglaro, di makikipaglaro siya. Mas magaling pa ako sa kanya. Muling tumango si Carlo sa huminga ng malalim. Sige, umpisahan ko ng pagsisiyasat sa departamento ng pinansyal nila. Malamang may tagas dyan na pwede nating mapakinabangan. Kahit gaano kalaki ang kumpanya, laging may butas na nakakalusot sa mata ng marami. Ayun, doon ka magsimula. Mariing utos ni Rosario at siguraduhin mong walang makakahalata. Ayokong may makaalam sa plano natin ng mas maaga. Naintindihan ko, sagot ni Carlo, tumango ng may kumpiyansa. Pero, isa pa Rosario, kung malaman ni Noah na ikaw na sa likod nito, baka ituring niya itong personal. Handa ka ba sa maaring kahinatnan? Ngumiti si Rosario. Mapait ngunit matalimang tingin. Kung sa palagay niya ay personal ito, bahala na. Baka panahon na rin para malaman niyang hindi na ako mananahimik matapos ang lahat ng ginawa niya. Ito ay tungkol sa lakas ko sa dangal ko. Bahagyang ngumiti si Carlo. Sige, ayusin ko ng mga susunod na hakbang. Alam mo mapagkakatiwalaan mo ko dito, hindi ba? Carlo, ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko. Sagot ni Rosario sa mahinang tinig, ngunit puno ng kumpiyansa. Alam mo kung anong gusto ko at alam kong magagawa mo yon. Bigyan mo ko ng 1 linggo. Babalik ako dala ng buong ulat sa pinansyal nila at marahil pati ng ilang kahinaang maaari nating salingin, sabi ni Carlo. Tumitibay ang determinasyon. Huwag kang magmadali pero huwag mo rin patagalin. Kailangan natin kumilos bago sila makaramdam ng kakaiba, paalala ni Rosario. Tumangong muli si Carlo, nag-ayos na sa pag-alis, ngunit bago siya mabuksan ng pinto, saglit siyang lumingon. Rosario, sigurado ka bang ito'y para sa kinabukasan mo talaga at hindi lang dahil sa galit? Tinitigan siya ni Rosario, payapang mga mata pero matatag. Carlo, minsan na paghihiganti isang mabisang motibasyon. Pero maniwala ka, higit pa ito doon. Gusto ko lang maging ako ng buong buo at wala ng ilalim ng anino ng kahit na sino. Tumango si Carlo, tuluyang napaniwala. Sa layunin ni Rosario, lumabas siya ng silid iniwan ng babae. Sa katahimikan ng kanyang mga saloobin, habang palabas si Carlo, muling tumingin si Rosario sa labas ng bintana. Pinakawala ng kanyang isipan. Noah, hindi pa tapos ang lahat. Mahinang bulong niya, tila kinakausap ang isang aninong bahagi ng kanyang nakaraan. Ipapakita ko sa iyo kung sino talaga si Rosario. Uminit ang kanyang dibdib sa matinding determinasyon at ambisyon. Tila hindi na mapipigilan. Hindi na siyang Rosario mahina, umaasa sa iba. Isa na siyang bagong Rosario. Handa ng pamunuan ng lahat, kahit na mag-isa. Sa labas sa silid patuloy na naglakad si Carlo, dala ang planong unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Alam niyang isang malaking hamon ang darating, pero para kay Rosario, handa siyang harapin ang lahat. Kahit si Noah na kilala niya, hindi madaling kalabanin. Makikita natin Noah, bulong niya sa sarili. Maaring nasa iyo ang kapangyarihan ngayon, pero hindi mo alam kung ano nang unti-unting lumalapit sa iyo.